Si Nathan ay kilala ng mga kaibigan niya bilang safe player. Hindi siya palaaway, hindi rin pasaway. Tahimik lang siyang tao na laging sumusunod sa routine. Gigising, trabaho, uwi, kain, cellphone, tulog. At sa totoo lang, wala namang mali sa buhay niya. May trabaho siya, nakakabayad ng bills, nakakatulong kahit papaano sa pamilya. May oras para maglaro ng online games gabi-gabi. May weekend para gumala o manood ng series. Komportable. At iyon ang eksaktong problema. Nung mas bata pa si Nathan, iba ang pangarap niya. Gusto niyang maging successful entrepreneur balang araw. Lagi niyang sinasabi noon na ayaw niyang tumanda na ordinaryo lang ang buhay. Ayaw niyang ma-stuck sa paulit-ulit na routine habang tumatanda. May notebook pa siya noon na puno ng ideas. Business ideas, goals, mga plano sa future. Excited siya dati sa buhay. Pero habang tumatagal, unti-unting nawala iyon. Hindi dahil bobo siya, hindi dahil tamad siya nung una, kundi dahil nasanay siya sa comfort. At ang comfort, hindi mo agad mararamdaman na kalaban mo. Sa umpisa, parang reward siya. Deserve ko magpahinga. Pagod ako eh. Stress ako sa trabaho hanggang sa naging habit na. Tuwing may opportunity, umatras siya. Tuwing may risk, nagdadalawang isip siya. Tuwing may bagong bagay na pwedeng matutunan, lagi niyang sinasabi, hindi muna ngayon. Isang gabi habang nakahiga siya at nagsuscroll sa cellphone, may nakita siyang post ng dati niyang kaibigan na si Leo. Simple lang ang caption. Malayo pa, pero malayo na. Kasama sa picture, ang maliit na coffee shop na bagong bukas. Napatingin si Nathan ng matagal. Naalala niya si Leo noon. Hindi iyon matalino sa school. Hindi rin mayaman. Madalas pang ngang pagtawanan dahil puro business ideas ang nasa isip. Pero ngayon, habang siya pareho pa rin ang buhay, si Leo unti-unti nang umaangat. May kakaibang bigat na naramdaman si Nathan. Hindi galit, hindi inggit, kundi lungkot. Dahil alam niyang kaya rin naman niya noon. Pero may isang malaking pagkakaiba sila. Si Leo kahit takot, kumikilos. Si Nathan, naghihintay munang maging komportable bago kumilos. At doon siya natalo. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, parang may kulang. Naririnig niya ang ingay ng opisina pero lutang ang isip niya. Napaisip siya. Ito na lang ba talaga ang buhay ko? Bigla niyang naalala ang sarili niya noong 19 na years old. Iyong batang version niya na sobrang gutom sa pangarap. Iyong version niya na willing mapuyat para matuto. Willing mag-risk. Willing mahirapan. Hindi niya alam kung kailan nawala ang taong iyon. Siguro noong nasanay na siyang may sweldo buwan-buwan. Siguro noong naging addict siya sa convenience. Siguro noong pinili niya ang temporary comfort kaysa long-term growth. Pag-uwi niya, dumaan siya sa convenience store. Habang naghihintay ng sukli, napansin niya ang matandang cashier. Halatang pagod. Mabagal gumalaw. Mukhang matagal nang nagtatrabaho. Biglang may tumama sa isip niya. Paano kung ganito rin ako after 20 years? Pareho pa rin ng routine. Pareho pa rin ng pagod, pareho pa rin ng buhay. At doon siya unang nakaramdam ng totoong takot. Hindi takot na mawalan ng pera. Takot na maubos ang buhay niya nang walang nangyayari. Maraming tao ang akala nila ang danger ay failure. Pero minsan, mas delikado ang comfort. Dahil ang failure, masakit pero ginigising ka. Samantalang ang comfort, pinapatulog ka habang unti-unting nasasayang ang potential mo. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang lumang cabinet niya. Nakita niya ang notebook niya noong college. Maalikabok na, luma na. Pero nang buksan niya ito, parang bumalik lahat ng dating pangarap niya. Magkakaroon ako ng sariling negosyo. Magiging financially free ako. Hindi ako magiging alipin ng routine. Tahimik siyang napaupo.
Habang binabasa niya iyon, na-realize niya, hindi naman talaga nawawala ang pangarap. Mas madalas, tinatabunan lang ito ng comfort. Tiningnan niya ang cellphone niya. Sanay siyang mag-scroll ng ilang oras gabi-gabi. Sanay siyang magsabi ng bukas na lang. Sanay siyang umiwas sa discomfort. At doon niya naintindihan, hindi pala siya pagod. Naging kampante lang siya. Kinabukasan, may ginawa siyang matagal na niyang dinidelay. Nag-aral siya tungkol sa online business. Simpleng step lang. Hindi dramatic. Walang motivational music. Walang instant success. Pero para kay Nathan, malaking bagay iyon. Dahil pagkatapos ng mahabang panahon, kumilos ulit siya. Nung una sobrang hirap. Pagod siya galing trabaho. Inaantok. Walang gana. Mas gusto na lang niyang humiga. Pero pinipilit niya ang sarili niya dahil na-realize niya ang discipline ay hindi tungkol sa motivation, kundi sa paggawa ng kailangan kahit ayaw mo. Unti-unti nagbago siya. Mas maagang gumigising, mas kaunting social media, mas maraming oras sa pag-aaral, mas maraming action kaysa excuses. Hindi agad yumaman si Nathan. Hindi naging madali ang buhay. May failures, may rejections, may moments na gusto niyang bumalik sa dating komportableng routine. Pero alam na niya ngayon ang katotohanan. Ang comfort zone ay parang magandang kulungan. Masarap sa umpisa, tahimik, convenient. Pero habang tumatagal doon namamatay ang ambition. At ang pinakamasakit, hindi mo agad mapapansin na unti-unti ka nang nawawala. Lumipas ang ilang taon. Hindi pa rin perfect ang buhay ni Nathan, pero malayo na siya sa dating version niya. Mas confident na siya. Mas disiplinado. Mas malinaw na ang direksyon niya. At isang gabi habang nagsasara siya ng maliit niyang negosyo, napaisip siya. What if hindi ako umalis sa comfort zone ko noon? Siguro hanggang ngayon pareho pa rin ang buhay niya. Pareho pa rin ang excuses. Pareho pa rin ang pangarap na puro salita lang. Napangiti siya dahil doon niya tuluyang naintindihan. Walang growth sa comfort zone at walang taong nagiging successful habang araw-araw pinipili ang madaling buhay. Minsan, kailangan mong maging uncomfortable. Kailangan mong mapagod. Kailangan mong matakot. Kailangan mong sumubok kahit hindi ka sigurado. Dahil iyon lang ang paraan para magbago ang buhay mo. At ang pinakamahalagang realization na natutunan ni Nathan, hindi ka sisirain ng comfort zone sa isang araw. Dahan-dahan ka nitong kukunin hanggang sa isang araw. Gigising ka na lang na matanda ka na, marami kang regrets at puno ng sana.